So, what's up sa inyo mga tet kuya? Ako nga pala si Quillen at nagbabalik tayong muli dito sa Grow a Garden. So mga tet kuya, really big news no mga tet kuya. Gusto ko kaagad i-share to sa inyo. Si Jandel ay nag-share ng link sa parating na trading feature, no? Which is ang pag-uusapan natin ngayong video. So, himay-himay natin kung ano ba yung mga laman nitong trading feature. Yes, sir. And bibigyan ko kayo ng mga warnings or tips sa parating na trading kasi gusto kong hindi kayo na i-scam, okay? So, bago natin umpisan tong video to mga tit kuya, simulan muna natin ito sa mga pa-wash out. Okay mga tet kuya, no? Titignan na natin yung trading, no? So, ang papakita ko lang sa inyo is pictures na shinare ni Akira. So, shoutout sa iyo Akira. Hindi natin titignan yung video kasi medyo malabo yung video na inano ni Jandel, no? Hindi natin masyado makikita pero yung shinare na picture ni Akira is may mga parts na malilinaw compare sa video. So, yun na lang yung titignan natin. Okay mga tit kuya, simulan na natin tong paghihimay sa trading feature na idadagdag ngayong week. Okay mga tit kuya, unang-unang picture, makikita ninyo na pwede po mag-trade ng multiple fruits and pets. Okay? So, hindi na kayo mahirapan kapag magte-trade kayo ng maramihan. Not sure kung may capacity ang trade. Kung baga, sabihin natin 50 item of 50 fruits or 50 total trades lang ang pwedeng ilagay sa trading, no? Kasi hindi lahat, alam ko hindi lahat ng trading na merong feature is merong unlimited. Yung iba is may maximize, no? Kasi naglalag kapag sobrang dami yung tinitrade and baka maghang. Yun yung iniisip ko. Kaya feeling ko may maximum pa rin to, no? Pero hindi ko alam kung ilan yung maximum. So, makikita nyo. Pero makikita nyo, pwede na yung multiple. So, mas madali na makipag-trade or madali na mag-trade sa alt nyo if ever na may mga gusto kayong ipasa. Kung sunod natin titignan mga tit kuya, kung titingin kayo sa pinakababa ng trade, ano, yung parang yellow box, may nakalagay doon na add shekels. Okay? So, pwede tayo mag-add ng shekels in case nang hihingi yung ka-trade natin. Pero tandaan nyo, hindi po lahat ng ka-trade natin is needed ng shekels, especially kung nakapag-abuse sila ng 744 trillion. Hindi nila kailangan yan, syempre. And right now, wala namang masyadong kailangan yung shekels bukod sa mga quests. Katulad nitong corrupt channeler na nanghihingi ng shekels para matapos yung quest and pang reroll ng stocks dito sa may Zen shop, no? So, very minimum lang yung nagre-require ng shekels. So, hindi naman imposibleng may manghingi pa rin ng shekels para sa trade, pero mapapansin nyo, naglagay pa rin sila ng additional feature na pwede kayo mag-trade ng shekels in case na marami kayo and tumatanggap yung ka-trading nyo. So, tapos na tayo sa babang part ng trading ng mga tit kuya. Kung titingin naman kayo sa pinakataas, makikita nyo yung value. Okay? So, may dalawang value dyan, yung value mo and yung value ng ka-trade mo. Kung mapapansin ninyo, yung value ng example dito sa iyo is medyo mababa. Kasi yun lang ata is for, ano ba to? Strawberry? No? Strawberry. Hindi ko sure kung kasama yung pet dito. Yung value ng pet as shekels kapag binenta nyo. Okay? So, bibigyan ko kayo ng example. So, pag pumunta ako dito kasi sa shop, tapos tinanong ko, tapos how much is worth, lahat po kasi ng pet, ay, teka lang, nakaano pala, tatanggalin ko yung heart, okay? Tignan natin how much is worth. Bakit wala? Hindi niya nakikita yung value? Talaga ba? Mukhang kitsune. Di ba? May lumalabas na value. So, nakita nyo, may mga value na lumalabas kapag nilalagay nyo dito sa sales tab. So, hindi ko sure kung kasama na dito yung value ng pet as a shekels. Pero, eto nga, sabi ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng mga warning and tips. Mag-iingat kayo kasi iba pa rin ang value ng pet individually, no? Hindi sila nabe-base sa shekels
lalo na sa value na nakalagay dito sa trading. Kasi kung for example, chicken zombie yung tinitrade, kayo ba papayag na chicken zombie nyo is worth almost 130,000 shekels lang, di ba? Hindi. So, kapag may nakipag-trade sa inyo, okay, pag dumating man yung trading, especially sa mga bata dyan, pag may nagsabi sa inyo na ang baba ng value ng pet na tinitrade nyo, no? Huwag kayong magpapaniwala, especially pag ang pino-point out niya sa iyo is yung value na binibigay mo sa trade, no? Kasi magkakaiba po ang value ng pet individually. For example, yung kitsune is kahit 13 million siya sa shekels, mahal pa rin siya. Okay? Mahal pa rin siya kapag trade mo sa ibang pet. May value siya na mas malaki compared sa 13 million. So, huwag kayo papayag na ganun-ganun lang mga tit kuya, kasi baka i-gaslight kayo ng mga katrade nyo, sabihin sa inyo, baba naman ang pet na tinitrade mo, baka pwede mong dagdagan pa, ganun-ganun. So, huwag kayong magpapauto, okay? Normal yung mga ganun na scammer na gagaslight kayo na sabihin sa inyo, ang baba ng pet mo, bakit ang laki ng hinihingi mo, ganun-ganun. So, sinasabihan ko kayo ngayon pa lang, kasi for sure may mga ganyang na scammer na lalabas paglabas nitong trade, and ipapamukha nila sa inyo yung value na tinitrade nila, no? Ganun po ang gagawin ng mga yan, kaya mag-iingat kayo mga tit kuya. Okay mga tit kuya, next part na titignan natin is, wala to dun sa share ni Akira, pero dadagdag ko lang, no, mga tit kuya. Nakita ko dun sa video ni Jandel, no, yung about sa trading, kapag in-hover nyo yung mouse nyo dun sa fruit or pet na tinitrade or ka-trade nyo, may makikita kayong mga info. For example, para po sa fruit, makikita nyo yung worth and yung weight. Okay? So, makikita nyo kung gaano siya kabigat and gaano siya kamahal. Pag pets naman, nakikita po yung pet name, age, tapos yung weight. Hindi ko sure kung ano yung isa kasi medyo malabo din yung kuha ko, kasi nga malabo yung ni Jandel. Ewan ko bakit binibidyo ni Jandel na ganun. Ayaw niya ng screenshot ng diretso para kita natin, no? Ewan ko bakit ganun ginagawa ni Jandel, pero yan natin, ganun yung kung paano siya mag-record. So yan na natin. So yun yung mga pwede nyo makita. I hope na maglagay sila ng mutation tab. Okay? Kumbaga, makikita rin natin kung ano yung mga mutation na meron yung plant or fruit, tapos yung pet. Kasi pwedeng maging way of scam din yun kapag hindi natin malaman kung ano ba yung mutation na meron yung ano na yun, no, tinitrade. For example, bibigyan ko kayo. For example, ang tinitrade, ang gusto nyo makuha sa katrade nyo is Rainbow Dilophosaurus, no? And yung katrade nyo is may multiple Dilophosaurus. Kaso hindi natin makikita yung mutation dun sa trade. Pwede niyang palitan yung Dilophosaurus ng normal na Dilophosaurus nang hindi nyo napapansin, kasi nga hindi naman kita yung mutation doon sa trade. So I hope na meron silang nilagay na ganun na pwede yung kita yung mutation in case nga na mangyari to, kasi madaming mai-scam dito for sure. Alam nyo naman yung value ng mga mutation is lalong nagpamahal ng mga pet. Okay, ang mamahal ng mga pet na sobrang lalaki tapos may magaganda pang mutation. So kaya I hope na meron talaga sinilagay mutation, kasi pag wala, for sure madaming mai-scam dito, lalo na yung mga naghahanap ng Rainbow, Golden, Mega, tapos yung naghahanap ng Ascended, which is yung pinaka-rare, di ba? So I hope meron silang puro ko I hope, pero yun talaga yung gusto kong mangyari. Meron sana, no? Meron sana talaga na mutation para sa mga pet na nakalagay kapag mga ipag-trade. So, last part na titignan natin dito sa trading feature mga tit kuya, i-share din ni Akira, no? Kapag accept na kayo, both parties dapat naka-ready, no? Hindi siya mag-go through kung di rin kayo naka-ready pareho. May cooldown ata to bago talagang mag-ready siya. Hindi ko alam kung meron, pero I hope meron. And magkakaroon siya ng verification bago siya mapunta sa both parties or sa ka-trade, which is similar dito sa gifting, di ba? May verification kapag makipag-trade kayo para ma-make sure na hindi po dupe yung tinitrade nyo or hindi illegal yung tinitrade nyo. So far naman, satisfied naman ako dun sa nilik ni Jandel.
about dito sa trading. I hope lang talaga na meron talaga yung key time mutation, no? Yun talaga yung pinaka pinoproblema ko ngayon. If ever wala, kasi for sure marami sa inyo ang mai-scam, kaya yun, kaya puro ko I hope talaga, kasi one factor yon ng scam pwedeng gamitin. Kaya pinapaalala ko na kayo ngayon pa lang na mag-iingat kayo if ever na wala ngang pinapalakitang mutation, no? So, yun lang naman lahat mga ate at kuya. I hope na mag-iingat kayo pagdating paglabas ng trading. Kung may pag-trade man kayo, make sure sa mga close friends nyo lang muna, or yung close in real life friends nyo. Wag muna sa mga close friends nyo sa Roblox lang, okay? Maganda yung itatry nyo muna sa close friends nyo sa in real life para nakikita nyo. Pwede nyong sapakin kapag i-scam kayo, ganun, di ba? De, joke lang. Pero yun nga, mahirap pa rin magtiwala sa Roblox, kasi lalo na kung hindi nyo nakikita yung tao. Kayo, wag din magtitiwala sa akin, no? Ganun lagi yung paniniwala nyo dapat. Huwag kayong magtitiwala kahit kanino. Lalo na kung nakilala nyo lang sa Roblox, no? Dapat maging cautious kayo lagi sa paligid nyo. Especially kung free-to-play kayo katulad ko. Nakaka-hatch kayo ng mga rare pets. Hindi po lahat ng tao, okay, is mabubuti pagdating sa ganyan. May mga tao na akong blinak na lumapit sa akin, naging scammer din. Okay, blinak ko na sila. In-unfriend ko na kasi nga nakakasira po sila ng paglalaro ko. Ayoko talaga sa mga scammer. So bago ko pala makalimutan mga atit ko, yung pag-giveaway natin corrupted kitsune, okay? Hindi po to dupe. Ako po naka-hatch nito galing sa chest. Okay, mag-alala. Yun lang yung mag-guaranteed ko sa inyo. Lahat ng pets na galing sa akin is hindi po dupe. Okay? So ngayon, titingnan natin kung sino yung nanalo ng ating corrupted kitsune in 3, 2, 1. So, congrats sa'yo, Babart Gaming 5510. So, congrats sa'yo, ikaw ang nanalo ng ating corrupted kitsune. So, Babart, mukhang ikaw to, no? Ikaw to, di ba? Babart PH06. Kasi ito lang naman yung lumabas. So, add na kita, Babart, and pa-accept na lang ako. Then, chat kita para mabigay ko yung corrupted kitsune. So, mga atit kuya, syempre para sa ating pag-giveaway ulit mga atit kuya, no, gagawin kong Raiju tapos corrupted Kodama na isa, kasi may sobra akong isa hindi ko naman nagagamit. So papamigay ko na lang sa inyo, level 9 na to, tapos isang Raiju, okay? Papamigay ko na. Ang ko-comment nyo lang mga atit kuya is #trade, okay? #trade, yan lang po. Kailangan may username, okay? Huwag nyo kakalimutan yung username para madali kayong i-add and madali ko kayong mahanap, no? So, yan lang yung mga kailangan nyo atit kuya, #trade para sa Raiju and corrupted Kodama na isa. So, yan lang muna mga atit kuya, and hanggang dito lang tayo sa ating video ngayon, no, mga atit kuya. Nag-focus lang tayo sa trading feature and yung mga dapat nyong iwasan pag lumabas yung mga trades. Okay, lalo na yung mga scam. So, binigyan ko naman kayo ng paalala. I hope na hindi kayo ma-scam paglabas nito mga atit kuya. So, hanggang dito na lang ako mga atit kuya. Ingat kayo palagi and God bless po sa inyo. Bye-bye!